So welcome to Mazda Damosa. Ngayon, it's a very special day kasi nga i-vlog natin tong kanilang Mazda CX-60 Hybrid, all-wheel drive, turbo, and Skyactiv D. Pag sinabi mo kasing Skyactiv D, it's a diesel. Marami tayong pag-usapan dito sa car na to and why you should consider this one in comparison with the CX-90 na lang din. Kasi nga, big price difference sila. And pagdating sa technology, hindi naman nalalayo. Shoutout kay Sir Don of Mazda, link in the description tayo. This is the cold start of the Mazda CX-60. Automatic ang kanyang DRL. Meron siya on this part and meron siya on this part. When it comes to the design, big difference yan. And kung bibili ka ng super mahal talaga na Mazda, sa tingin ko isa na to sa mararecommend mo. Low beam. And ito yung pass switch. And tignan na lang din natin yung hazard. Dito din yung kanyang hazard pal. So kapag magta-turn signal ka, dyan yung labas niya. And may repeater siya on this part. Kaya tignan lang din natin sa likod. So pagdating din sa brake, okay din eh. Ayun, super linaw. Napaka-majestic niya, to be quite honest. And if you're going to ask me, CX-60 or CX-90, kung boss ka talaga, mag-CX-90 ka. Pero kung gusto mo yung tipong medyo may pagka-rugged, yung tipong aabusahin mo yung sasakyan, sa tingin ko, you'd go with this one. It's such an ideal thing kasi nga, hybrid na nga, all-wheel drive pa, naka-diesel pa. And let's not forget, it's a turbo. And ang kanyang sound, my dear friends. Ayan. Maamo naman po, my dear friends. Naka-quad exhaust siya, by the way. Kung i-open pipe mo to, sa tingin ko malakas to. Naiiba yung kanyang ilaw in comparison with the smaller displacements ni Mazda. And kumpara lang din natin kay CX-5. Ayan, no? Magkaiba yung datingan niya and medyo may pagka-advanced yung kanyang itsura if you're going to ask me, kasi dito nila pinipresent yung pagiging high-end ni Mazda. Addition sa kanyang headlamps, aside from its beautiful projector LED, naka-adaptive din siya and naka-auto leveling siya. You can turn it on and off, my dear friends. Pati din yung kanyang grille, mas malalaki yung butas. Still, they're using the honeycomb one. There are already 4 sensors out front sa car na to, kaya ewan ko na lang kung mababangga ka po kapag nagpa-park ka. Aside from the 4 sensors, dito naman may camera po siya. Tsaka pag sinabi mo kasi yung Mazda, kilala din siya sa Soul Crystal Red na high-end paint job nila. And black piano finish po tayo pagdating sa kanyang side mirror. And kung titignan nyo po kahit sa angulo, mas malaki talaga siyang tignan ng konti kaysa sa kay CX-5. So although this is still a 5-seater, mas malalaki yung mga parts na binigay sa kanya. Just like the tires. Pagdating sa detalye ng kanyang wheels, diamond dark po tayo kasi kung ikukumpara mo siya sa diamond cut na black and silvery yung kanyang wheels, ito full dark talaga siya. 20-inch wheels and meron siyang size sa kanyang gulong na 235/50. And kahit pa paano it can go off-road. Ventilated disc brakes po tayo, harapan at saka likuran. And meron siyang electric parking brake with auto brake hold. Ang kanyang technology, pagdating sa kanyang exterior, meron din siyang rain sensing wiper. At saka pagdating sa kanyang roof, meron siyang electronic glass panoramic po. Dapat dala mo yung susi kapag bubuksan mo yung kanyang rear. If you are trying to turn it on with your hands full, ganito lang po tayo. And when you are putting it back, panalo siya if you're going to ask. There are going to be 3 types of Mazda CX-60 in your life, my dear friends. Meron ka pagpipilian na Skyactiv G, which is the gas, and nasa harapan nyo po ang Skyactiv D, which is the diesel. Pagdating sa lineup ni Mazda, hindi po talaga malalaki ang kanilang engine. It's just practical or otherwise somewhat enjoyable sa daan or sa racetrack. Ngayon ang kanyang engine displacement 3.3 liters and naka-inline 6 with 24 valve and dual overhead cam. Lahat sila naka all-wheel drive, naka-hybrid, naka-turbo din, 8-speed automatic with paddle shifters at saka sa kanyang electrification
48 volt hybrid system. And ang kanyang power, meron siyang 254 PS output at 3,750 RPM. Ang kanyang torque, 550 Newton meters at 1,500 to 2,400 RPM. Since it's a hybrid, additional torque niya, 153 Newton meters. Meron siyang 16.9 PS, ang kanyang top speed, 219 kilometers per hour. Ang kanyang 0 to 100 kilometers per hour, 7.3 seconds only. Meron siyang tatlong mode. Meron tayong for sport, and also meron tayong normal, which is economical, and kung gusto mong mag-offroad, mag-adjust din siya ng offroad for you. Yun yung maganda sa kanya. And since this car is heavy, kung titignan nyo naman po, my dear friends, ayun o, naka-hood strut na siya, so hindi na mahihirapan yung magtataas or magbababa dito. Meron siyang 58 liters fuel tank capacity. Ang kanyang fuel consumption for every 100 kilometers, 4.9 liters. That's more than 20 km per liter. Napaka-competitive nung kanyang fuel consumption. And pag sinabi mong Mazda Sky Active, doon talaga kilala ang kanilang pagiging fuel efficient. Ang car na to, merong minimum ground clearance na 175 mm. Ang kanyang wheelbase, 2,870 mm. Ang kanyang curb weight, although may kabigatan, since it's a 3.3 liter engine, 1,897 kilos. Yeah, what do you expect? Pero yun nga, para sa akin, kahit na may kabigatan siya, may kalakasan din naman yung kanyang power. Naalala nyo nung nabanggit ko kay CX-90 na meron siyang ventilated seats. Sadly, on this part, dalawa lang talaga. Front lang talaga yung may ventilated seats. So masasabi mo talagang pag umupo ka sa harapan, social ka. Meron siyang black seat belt. Sarap. Ang kanyang seat naman, social na social, tan, napa-leather tayo. Hindi sila yung tipong maganda sa harapan tapos sa likod hindi. Pati din yung kanyang likod or yung kanyang passenger seat. Like I said, even though it's a 5-seater, hindi rin pinagdamot. And dito naman, ayan, cup holders. Ayos. They did not chip out on this one. And, ay, ganda ng itsura eh. Itutupi mo dito lang yan, no? Ganun lang kasimple. And makikita mo na yung likod. This part, ayan, no? Soft touch siya, my dear friends. Para siyang sofa. Yun yung madidescribe ko sa kanya. And ganda ng pagkakayari. There's a speaker here. There's no branding. Pero I believe it's going to be Bose. And may stitching din yung kanyang handle sa kanyang passenger seat. Malaki naman po ang pwede nyong mailagay na bottle dito sa kanyang passenger side. May air condition vent po tayo na dalawa dito sa kanyang likuran. Adjustable po. And modern, oh, type C na charger pwede sa kanya. And meron siyang pocket on the left, pocket on the right side. Sir Don ay isang 5'9 passenger. Kung 5'9 ka, pasok na pasok pa rin. And headroom, mataas pa rin. If you are 5'9 driver, ayan po, komportable naman. Kagaya nito, yung CX-90, meron din siyang set 1, set 2. Kapag isa-set natin sa set 1, kapag ikaw yung pumapasok, may memory. Yes, may memory siya. Automatic adjust sa driving position mo. Ayan, demonstrated by Sir Don. Pati din sa manubela or sa kanyang steering wheel, ulala, ang ganda talaga ng pagkakayari. Premium na premium talaga yung kanyang datingan. May color combination din ang kanyang steering wheel. Napa-leather tayo with some stitching under it. Ayan. And the Mazda design or the Mazda logo available din. Stainless po siya, makikita nyo. And cruise control. Ayan po, meron tayong cruise control dito. Meron siyang Mazda Radar cruise control. You may adjust it here. Ikaw ang bahala kung magsiset ka ng speed or otherwise get a proper distance from the other vehicle na sinusundan mo. So kapag magsa-sudden brake ka, at least malayo-layo, you will be prepared enough. So masasabi mong mas better siya or mas advanced siya sa adaptive cruise control ni Mazda. Audible cruise confirmation, ayun din, available din. And makokontrol mo rin yung mga music and everything on this part. Design wise, give it a check. Kung titignan nyo po, napakaganda ng pagkakayari sa kanya. Pagdating sa kanyang display din, ang gara ng pagkakayari. I-stop indicator available po. Ang indicator niya sa gear, and also available din ang mga locking mechanism nila kung titignan nyo po. Ayos talaga to. Temperature on this part. Ang kanyang range available, odometer available. And of course, isa sa paborito ko kay Mazda, isang kanyang paddle shift. Seamless din ang kanyang heads-up display. Yun yung maganda kay CX-60.
Kapag nakita mo talaga ito eh. Kakagigil. Kung ano nakita natin sa may passenger side, ganun din kaganda sa kanyang driver at saka sa kanyang front passenger side. Titignan nyo. Ayan po oh. Pare-pareho lang, pantay-pantay kumbaga. Mas lamang nga lang siguro ng konti pagdating sa lalagyanan ng bottles. Kahit sa kanyang locking mechanism, maganda din ang pagkakayari. And ayan oh, premium to touch siya kumbaga. And kung titignan nyo to, ayan oh, konting pindot lang, it will not make a loud clicking sound kumbaga. Smooth siya. Here, air vent also there. And here, soft to touch tayo sa kanyang leather. On this part, on the other hand, plastic but still beautifully done. Ang kanyang rear view mirror, electronic din po. And kung i-adjust mo yung kanyang sunroof, ayan o, hindi siya nesesaryong naka-start. Adjust natin. And may indicator din tayo ng kanyang second row kapag hindi naka-seatbelt. Mga headlamp po available. Ayan. And if you're going to turn it on, ayan, ganda lang. Yung tipong, hindi siya yung tipong click. May dimming effect siya kumbaga. Or undimming effect. Ayos. Likutin na lang din natin kung titignan nyo po. Ayan, may vanity mirror. Automatic pong nag-on ang kanyang lighting if you're turning this one on. Ayan o. Ayos. Same here din ba? Oo, pati din dito. Ayan o. Padalo tong car na to. Hindi swerte na makakabili nito. Damn. Sa kanyang bandang kaliwa, makikita nyo po yung traction control off, high stop off, and also yung memory setting ng kanyang seat. Dito naman po, climate control po tayo. Lahat ng adjustability makikita mo. Leather wrap tayo pagdating sa kanyang shift knob. And kapag pinindot mo tong M-Drive, ayan o, ikaw bahala. Ito yung minention ko. At saka spacious din ang kanyang glove compartment. Ang kanyang center console compartment, maganda din ang pagkakayari. May USB Type-C charging port siya. Sa gitna naman, lapit sa shift knob, meron siyang wireless charger. Yung kanyang cup holder, pwede mong ma-close. Meron siyang 12.3 LCD display. Hindi pa rin siya touch. You have to adjust it here, which is fine for me. Kasi madali naman siyang i-adjust kaysa sa yung tipong touch ka ng touch habang nagda-drive ka. Information, ano makikita natin? Oh, same thing pa rin from the old one, only better. Kasi nga meron siyang ganito, status ng kanyang car. And fuel efficiency. So, pag nandito tayo sa entertainment, music yan. Usually, communication, ganun din. You have to connect with your phone. And navigation, magiging available yan kapag nagpalagay ka na accessory kay Mazda. And also the setting, ikaw ang bahala, ikaw magde-design. In-vehicle display, ikaw bahala. Active driving display, yung brightness niya and everything. Center display, ganun din. It's all about brightness, contrast and everything. Depende sa adjustability ng mata mo. Instrument cluster display, ikaw din ang bahala. Then ikaw magde-decide. And sound settings, ganun din. Ayan, ikaw mag-a-adjust din. Aside from that, ayan o, mga alerts and everything. Meron siyang front cross traffic alert, rear cross traffic alert, lane departure warning available, blind spot monitoring available, for your own safety available dito. Ayan o, lane keep assist system, siya din ang bahala. This is a very high-tech car if you're going to ask me. And for its price point, para sa akin, masasabi mong although mahal talaga siya, lahat naman ng technology, yung tipong for safety, lahat na ibigay niya eh. So para sa akin, panalo yun. And that's why I like Mazda, kasi nga hindi sila nagpapahuli pagdating sa technology. Ayan o, gawang Hapon talaga. Damn, kaya mahal. So, ayan, massive shoutout kay Sir Don. Link in the description tayo. Presyo nito, my dear friends, 2,960,000 Philippine pesos. Yung CX-60 Sky Active G nila. Gasoline siya. Anong white nga pala to? Rhodium white. Ito yung gamit ni CX-90? Ito yung high-end nila na color, Rhodium white, aside from its Soul Crystal red. And this is the gasoline, my dear friends. Ang kanyang presyo, 2,860,000. For its price point, para sa akin, go with the diesel. Small difference. If I get to have a money like that, I'd go with the diesel. And for pick-up na rin to, or for release na lang din tong car na to. Shoutout sa new owner from Cagayan.
Alright, this is a beautiful car. So, ang difference nila when it comes to the interior, my dear friends, black talaga si gasoline. Kahit anong gasoline? Black or ito? Black. Ah. Walang available to white. Black. So, ayan. Hindi po available yung kanyang tan na pa-leather, which is fine for me. I like black. And kung titignan nyo yung stitching nyo, damn! Iba talaga pagtatak Mazda eh. Ganda, nakakagigil. So, ibang klase din si Mazda Auto Hub Group. And kung titignan nyo, ano, naka-picture talaga yung mga ano natin eh. Mga videos natin eh. Alright! And, ayun, let's Mazda the world. Tagal na pala natin nagbo-vlog kay Mazda, no? But a year na. So, quick update sa Mazda ko. Almost 5 months na siya sa akin. So far, so good. Wala namang binibigay na problema. Pero gagastusan natin to ng balik-alintong program very, very soon. And we'll be traveling for Luzon for a quick weekend getaway. Huh? You know how to read your name? Can you spell out this one? What will you say?